Pagkakataong ito, dadako na po tayo sa ating pong mensahe. At nais ko lang pong i-shout out si Sister Marlene Torres. Okay? Shout out po sa inyo. Ingat po kayo dyan together with your family. At si Sister Nida Palma, nagpapasalamat po sa lahat ng mga nagpe-pray po para po sa kanila. Ano po? At maging sa kanyang prayer request na in-include po natin. So, sige po. Buksan na po natin ating mga Bible sa Ephesians chapter 4. Magsisimula po ang aking pagbasa sa verse number 25 hanggang verse 32 po tayo. At again, just to prepare your heart for this message, alam nyo po, maraming pagkakataon na tayo po ay nabubuhay sa kabigatan, pero sa totoo lang, meron pong aral sa banal na kasulatan kung paano tayo po'y magagaangan at kung paano pong tayo ay magiging maayos sa ating pong buhay, lalo na sa atin pong mga nagsasabi na tayo po ay Kristiyano. So, I believe, ready na po ang lahat for the message. Again, Ephesians chapter 4, verses 25 to 32. Ephesians chapter 4, verses 25 to 32. Wherefore, putting away lying, speak every man truth with his neighbor, for we are members one of another. Be ye angry, and sin not. Let not the sun go down upon your wrath, neither give place to the devil. Let him that stole steal no more, but rather let him labor, working with his hands the thing which is good, that he may have to give to him that needeth. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Let all bitterness, and wrath, and anger, and clamor, and evil speaking be put away from you with all malice. And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Let us go to the Lord in prayer. Our gracious, loving Father, thank you so much for the beautiful special numbers. Thank you so much for the opportunity once again na sa ministeryong ito, muli pong maibabahagi ang iyong salita. Lord, we pray that you will continue to guide us and bless us. Hiling ko po, O Diyos, na gamitin mo po ang mensahe upang kami po ay paalalahanan, upang kami po ay sawayin kung kinakailangan at mapagpalang lubusan sa spiritual naming buhay. Muli po, sa iyo ko po ipinagkakatiwala maging ang aking sarili sapagkat lagi ko pong kinikilala, Panginoon, na kung wala ka, wala po akong magagawa. So please guide me, O Lord, and give me wisdom. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang mensaheng ito, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so ito po ay panulat ni Apostol Pablo na kung saan nakalinya po doon sa pagbabahagi po niya ng mahalagang paalala sa mga mananampalataya po sa Efeso. Alam niyo po, dito sa aklat ng Efeso, ipinakita niya na ang mga Kristiyano dapat lumakad ng kakaiba sa lakad ng sanglibutan. At itinuro po sa atin kung papaano dapat ang isang tunay na mananampalataya na mumuhay at lumalakad. Ito ay dapat sa liwanag, ito ay dapat lakad sa pag-ibig, at ito ay dapat lakad sa kabanalan. Lakad na kung saan ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya ngayong gabing ito, mga minamahal, dito po sa Ephesians chapter 4, sinasabi niya na pagkaligtas ka, meron ka nang dapat hubarin at meron ka nang dapat ibihis. Ang idea po, mga minamahal, being a believer, bilang po mga anak ng Diyos, kinakailangan po sa buhay natin may mga maalis. May mga dapat ialis po natin sa buhay natin at merong dapat po maipalit, mga minamahal. Sa simpleng salita, ang Kristiyano po ay dapat kakitaan ng pagbabago. Mga bagay na hindi dapat nakikita sa buhay ng nakay Kristo at yung mga bagay na ito dapat ang nakikita sa buhay
na nasa ating Panginoon. Now, pag pinag-usapan po natin ang pamumuhay, sama-sama na po yan. Yung ating pong paglakad, yung ating pong pananalita, yung ating pong pag-iisip. Ano po? Yan po ang mga nasasakupan ng usapang buhay bilang mga mananampalataya. At dito po sa teksto natin, uulitin ko lang po, balikan lang po natin para matanim po sa isip po natin ang ating pong tatalakayin. Ang sabi po niya, mga minamahal, sa verse number 25, wherefore, putting away lying, speak every man truth with his neighbor, for we are members one of another. So, pagsasalita po yan. Sa mga pagsasalita natin, dapat alisin natin yung mga kasinungalingan, dapat kung ano lang yung totoo, yun lang po ang sasabihin po natin. Sa isa't isa, di po ba? So, verse number 26, be angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. May mga pagkakataon po na dapat magpakatotoo lang tayo na kung may dapat sabihin po tayo sa ating kapatid na marahil masama o ikapapahamak niya, kailangan po magalit tayo para hindi tayo magkasala at huwag tayong magkasala. At huwag nating palubugin ang araw sa ating galit. Huwag nating palilipasin. Sa verse 27, paalala na hindi dapat kahit konti bibigyan ng pagkakataon po ang dyablo. Neither give place to the devil. And then, ilan sa mga example, let him that stole steal no more. Diba? At ang sabi po, but rather let him labor working with his hands the thing which is good, that he may have to give to him that needeth. Let no corrupt communication proceed out of your mouth. So, kapag tayo po ay nag-uusap, iwasan daw po natin yung mga corrupt communication. Meaning, hindi edifying, hindi po God-pleasing. Pag nag-usap ang mga Kristiyano, dapat po nakakalugod sa Panginoon, dapat nakapagpapatibay sa isa't isa. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Kaya sinasabi ko sa inyo, sa usapang pamumuhay Kristiyano, nakapaloob dito yung kung paano tayo nagsasalita, kung paano tayo lumalakad, at kung paano tayo nag-iisip, at paano natin itinatrato ang isa't isa. Sa verse number 30, eto napakahalagang reminder po ito. Christians, listen to this very important reminder. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Kasi yun po yung doktrinang pinangahawakan natin. Na kapag ka ang isang Kristiyano na ligtas, siya po'y pinanahanan ng banal na spirito at ang selyo ng banal na spirito po'y nasa kanya sapagkat ito po ang nagpapatibay at nagpapatunay na tayo po'y ligtas, tayo po ay anak ng Panginoon. Napakahalaga po na hindi raw dapat nating mapighati ang banal na spirito, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Sa verse number 31, ang paalalang dapat pahalagahan po natin, bigyan natin ng atensyon, ang sabi po, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Itatanong ko lang po, sa buhay po natin, kung tayo po magpapakatotoo sa sarili natin, tayo po ba ay nabubuhay sa kapaitan? Tayo po ba ay nabubuhay sa kapuotan? Tayo po ba ay nabubuhay sa kaisipang masama? Doon po sa kapwa po natin? Well, ito na pong magandang pagkakataon. Kasi kung bakit nagkakaroon ng bitterness, anger, clamor, wrath, anger, diba, evil speaking, kaya po nagkakaroon ng mga bagay na yan sapagkat meron po tayong mga karanasang hindi maganda, marahil mga bagay na nagawa po sa atin. So, ito pong paalala ng verse 31 at verse number 32, bagamat hindi nyo po pwedeng ihiwalay sa pinaka-konteksto po natin, but I would like all of you to focus doon po sa sinabi ng 31 and 32, sapagkat dito ko po kinuha ang ating pong mensahe. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Kumbaga, pag inangatan nyo po, mga minamahal, yung sinasabi po ng verse number 20, Verse number 20, but ye have not so learned Christ, if so be that ye have heard him and have been taught by him as the truth is in Jesus. Listen to this, verse number 22, Ephesians 4 pa rin po tayo. So verse number 22, ang sabi po, that ye put off
concerning the former conversation, the old man, which is corrupt according to the deceitful lust. So it is good to understand ng maliwanag po na yung sinasabi po sa verse 22 that ye put off concerning the former conversation. Ibig sabihin, hubarin na yung dating pamumuhay. Hubarin na po yung pong dating pag-uugali, yung mga dating mga masasabi po nating kamunduhan, that ye put off concerning the former conversation, the old man, which is corrupt according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind. So sa verse 22, sinabi po put off. Sa verse number 24, ang sabi, and that ye put on the new man. Kasi alam natin yan sabi po ni Apostol Pablo, at ito po totoo, maging sa buhay po niya, ang sabi po niya sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things, passed away. All things, behold, all things are passed away. Behold, all things are become new. Diba? Ang linaw po, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So kaya dapat ang Kristiyanong totoo, meron pong talikuran na. Meron pong hubarin na. Ito po yung dating pagkatao. That ye put off concerning the former conversation. So verse 24, and that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Kaya nga, kung titingnan nyo po, pagdating sa chapter 5, Christian walk na po ang tinalakay po dito ni Apostle Paul. Sa Ephesians chapter 5, niliwanag niya that believers should walk in the light. Diba? Lumakad daw dapat sa pag-ibig, sa liwanag. Diba? Yun po, walk in love, walk in the light, and walk in the Lord's will. Napakahalaga na ako at ikaw bilang Kristiyano, lakad tayo sa pag-ibig, lakad tayo sa liwanag, at lakad tayo sa kalooban ng Panginoon. And it is also good to consider na sinabi po niya sa verse number 7 and verse number 8 ng Ephesians chapter 5. Be not ye therefore partakers with them, for ye were sometimes darkness. Listen to this. Diba? For ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. Walk as the children of light. So, the idea is very clear na hindi dapat inaangkin mo lang na Kristiyano ka. Hindi mo lang inaangkin dapat na anak ka ng Diyos. Hindi mo lang dapat inaangkin na ikaw ay ligtas na. Ang dapat, kaakibat ng pag-aangkin natin na tayo po'y naligtas, na tayo po'y anak ng Diyos, na tayo po ay Kristiyano, ay ang paghuhubad ng dati nating buhay at ang pagsusuot ng bagong pagkatao, our new nature in Christ. Sabi niya, for you were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. Walk as the children of light. So the idea is the same. Doon sa usapang alisin, hubarin, at usapang suotin. Ano po? Isuot, mga minamahal. So kaya dito po sa ating teksto, Ephesians chapter 4, verses 31 and 32, ang makikita nyo po, yung dapat hubarin, yung dapat alisin, yung dapat hindi po taglay ng mga Kristiyano, at kung ano naman yung dapat ibihis, isuot ng mga Kristiyano. Balikan ko po, 31, 32. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Yun yung hindi magandang masumpungan sa Kristiyano. Sa verse 32, ito naman ang dapat makita sa mga Kristiyano. And be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another even as God for Christ's sake hath forgiven you. Ayan na, dito na po papasok yung ating pong mensahe about pagpapatawad. The blessing of being forgiving. Mag-usap muna po tayo patungkol sa katotohanan ng pagpapatawad. Yes, it is very good na tayo po'y ma-educate, ma-enlighten from the Word of God sa usapin ng pagpapatawad. Kaya make sure na ikaw na nakikinig ngayon, handa ka na magpasakop sa Espiritu ng Diyos. Handa ka na sumunod sa salita ng Panginoon. Kaya kung wala kang plano na magpatawad, nako, medyo mahirap po ito sapagkat yung mensahe po natin, kukumbinsihin po tayo na ang magandang bagay na gawin po natin at ang magiging malaking pagpapala sa atin ay pag natutunan na po natin
yung tunay at lubusang pagpapatawad. Yes. Okay, the blessing of being forgiving. Let us consider first the truth about forgiving o yung pagpapatawad. Okay? Number 1, to forgive is divine. To forgive is divine. Ang magpatawad po, maka-Diyos po ito. Amen? It is not our nature being meant to forgive. Alam niyo po, ang nature natin bilang tao, mapuot, magalit, di ba? Mabuhay sa sama ng loob, at iyan po, hindi natin maikakaila. Napakaraming tao po, pagka nagtanim ng sama ng loob, naku, maniwala po kayo. Talagang hindi lang po araw ang lumilipas, hindi lang po linggo ang lumilipas, hindi lamang po buwan ang lumilipas, hindi lamang po taon ang lumilipas. Nakakalungkot isipin na may mga tao po, nakamatayan na po ang sama ng loob, nakamatayan na po ang galit, nakamatayan na po ang puot. Either of the two. Yung kinaputan, namatay, o yung napupuot mismo, namatay na mayroong puot at galit sa puso. Masaya po ba yun? Hindi po, mga minamahal. Kaya nga sabi ko, it is really great and wonderful that we have our Bible with us to guide us, to teach us, to enlighten our minds. Ang mahalaga lang po, maging open po tayo. Yes. To forgive, number 1, is divine. Diyan mo patutunayang maka-Diyos ka pag natuto kang magpatawad. Sorry to say this, but it is hard to believe na ang isang tao magsasabing Kristiyano siya, pero nabubuhay pa rin sa puot at galit. Hindi ko sinasabing hindi totoong Kristiyano, hindi ko sinasabing hindi totoong ligtas, pero it is very sad. Diba? Para bang ang hirap pagtagpuin na Kristiyano ka, nabubuhay ka sa puot, galit at kapaitan, sama ng loob. Mga kapatid, mga binamahal, it is now time for us to listen to this very important message because I believe the Holy Spirit can use this message to somehow hindi lang papagliwanagin ang isip natin, kundi pasayahin na po ang buhay natin, mga minamahal. Yes. Bakit sinasabi ni Apostol Pablo to? Una, hindi talaga dapat. Hindi bagay. Dahil Kristiyano na po tayo, we have our new nature in Christ. That is the reason why inakyatan ko po ang ating pagbasa. Because to forgive is divine. Ang sabi po niya sa verse 24, and that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Magandang maintindihan po natin ito, mga kapatid, mga kaibigan, sa lahat ng sumusubaybay po. Sa usapang pagpapatawad, talagang ikaw bilang tao, hindi mo likas ito. And that is the reason why we need to experience Christ in our life. Kailangan po, maranasan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Or else, talagang mananatili po tayo dyan. Sapagkat magkakaroon lang tayo ng bagong kalikasan kapag tinanggap natin ang Panginoon sa ating buhay. At kung tunay na tayo po'y tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, tayo po ay nagkaroon ng new nature. And that new nature, ang sabi ni Paul, is our new nature in Christ. At niliwanag po sa atin, mga kapatid, na ito raw pong bagong likas natin sa ating Panginoong Jesucristo ay masasabi natin created in righteousness and true holiness. Kaya doon po natin masisino ang ating sarili. Doon natin masusuri ang ating hindi lang pagiging Kristiyano, kundi pagkamaka-Diyos. Ang magpatawad po, mga kapatid, is divine. Makalangit ito, maka-Diyos po ito. Hindi po madali ang magpatawad. I know that. Lalo na po kung talagang may mga damages na na-create po sa atin. Mga kapatid, be reminded that to forgive is divine. Dahil tayo po'y may divine nature, dahil tayo po'y merong new nature in Christ, meron po tayong Panginoon sa buhay po natin, ang linaw, mga minamahal, matuto tayong magpatawad. To forgive is divine. Number 2, let us consider another truth about forgiving, about forgiveness. Diba? Sa pagpapatawad at sa kapatawaran, it is difficult. Yes, to forgive is divine, and let us admit the fact that to forgive is difficult. Yes, mahirap po talaga. Lalo na po, yung bang, may mga sitwasyon kasi sa buhay natin, ganito po mga kapatid. Yung bang una, dahil nagawan tayo ng hindi maganda, alam nyo po ang temptation ng devil, ipapakita po sa atin yung tindi ng nagawa sa atin para po yung hatred, yung anger, yung wrath, yung bitterness, tumindi ng tumindi po yan. Lalo pa pong tumitindi yan kapag ka by sight, nakita mo
na parang ang pakiramdam mo, ikaw naapektuhan, ikaw, may mga hindi magagandang naging bunga yung masamang ginawa sa iyo, tapos makikita mo na yung gumawa ng hindi maganda sa iyo, para bang areglado lang ang lahat, para bang pinagpapala pa, para bang pinagpapala pa, para bang okay na okay lang, ayos na ayos lang. Naku, sa usapang tao, yun yung lalong, gamitin ko yung term, nakakapikon. Tama po ba ako? Totoo po bang nangyayari yan? Yung habang ikaw apektado ng naging problema, habang ikaw ay masasabi nating may naging pagdurusa sa masamang ginawa sa'yo, sa masakit na ginawa sa'yo, tapos makikita mo parang areglado lang yung nakagawa sa'yo nito, hindi ba lalong nandoon yung tindi ng temptation ng diablo na talagang sabi nga kukulo ang kalooban mo at talagang magpupuyos ang damdamin mo na gusto mong sumabog. Diba? Gusto mong sumabog. Kung hindi nga lang talaga sa kontrol ng banal na espiritu, baka pati ang Diyos questionin natin eh. Diba? It is good that we have the Holy Spirit of God in us para makontrol po tayo because it is not right, mga kapatid. Meron pong Diyos na makatarungan. Merong Diyos na nakakaalam. Maging sa tamang panahon. May Diyos na naniningil, mga kapatid. At meron na bang Diyos na sa hustisya po niya, marahil, oo, pinayagan ng Diyos dahil may ituturo ang Panginoon sa iyo, pero hindi po ang ibig sabihin nito, parang yung masasama pa ang okay. No. Diba? Wag na wag tayong mag-isip ng ganon. Mga kapatid, let us face the fact. Yes, we believe that to forgive is divine, but let us admit, to forgive is difficult. O yung iba po, baka kung kayo magpupuntos nito, baka ang ipuntos nyo, very, very difficult. Di po ba? Lalo na kung yung pain, di ba? Yung problemang naidulot, nung ginawa sa'yo, talagang pag yun, doon ka nag-dwell, mga kapatid, parang, alam nyo po yun? Yung bang, minsan yung iba pumapatay sa isip eh. Yung nagkakaroon po ng mga, sana, di ba? Sa ginawa niya sa akin, sana. Magmamahal na araw na naman po, mga minamahal. Gusto kong makita nyo po na hindi po titindi sa ginawa kay Jesus Christ ang naranasan at ginawa po sa atin. Matitindi po ang ginawa kay Jesus Christ. Pero hindi po niya sinabing sana ang mga anghel lipulin sila. Sana lahat sila, di ba? Magdusa, sana. Hindi. Ang kanya pong prayer, patawarin mo sila sapagkat di nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kaya lang baka may magtanong po sa akin, paano po kung alam naman nila yung kanilang ginagawa? Well, ang gusto ko pong sabihin sa inyo, sa usapang pagpapatawad, yan po ang klarong turo ng salita ng Diyos. Whether alam nila o hindi nila alam, intentional or unintentional, the will of God for all the believers is to be forgiving. Amen? It is difficult. Ini-establish natin, It is divine. It is difficult. But listen, to forgive is so delightful. Kung maintindihan nyo lang po, pagka po nagawa mong magpatawad, sa totoo lang po, hindi iba ang napaboran mo. Ikaw mismo. Napaboran mo ang sarili mo. Sapagkat kung aamin ka naman, hindi naman masaya na may bitterness sa puso mo. Hindi naman masaya na galit ka. Hindi naman masaya na lagi na lang, alam nyo yun, masama ang iniisip mo sa kapwa mo. Hindi po masaya yun. Kaya para sa akin, ang susi, forgiveness mga kapatid. Learn to forgive. Because if you will learn how to forgive, ikaw mismo, mapapatunayan mo itong sinasabi ko sa iyo. Delightful, mga kapatid. Ang saya, ang gaan sa kalooban. Napakasaya pala na talagang pakawalan mo ang galit sa puso mo sapagkat ikaw din ang nilulumpo ng galit mo. Ikaw din ang pinatatanda at pinapapangit ng bitterness mo. Ikaw din ang talagang magdurusa kasama ang mga taong nakapaligid sa iyo kapag ka ikaw ay kalagkad ng galit, kapuutan at masamang kaisipan. So, it is so delightful, mga kapatid. Yes, mahirap pero kapag ka po ito nagawa po natin, ikaw mismo magagaangan. Okay, isipin nyo lang po. Kung ang pag-uusapan natin buhay mo, balikan nyo po yung 31. At sa buhay mo, ito karga mo. Ang nasa buhay mo, yung sinabi ng verse 31, na dapat daw po alisin sa atin. Di po ba? Ephesians chapter 4 verse 31. Ang sabi po, let all bitterness,
So, isa-isahin natin. Kung ang nasa buhay at puso mo, bitterness, let all bitterness, wrath, anger, clamor, evil speaking, malice. Kung ang isang tao sa buhay niya, ang nanduroon, ang presente po, lahat ng ito, bitterness, wrath, anger, clamor, evil speaking, malice. Paano niyo po ilalarawan ang buhay ng tao na yan? And maybe tonight, nandiyan ka sa ganyang kalagayan. Na kung magpapakatotoo ka, galit ka. Kung magpapatotoo ka, masama ang loob mo. Kung magpapakatotoo ka, nandun yung bitterness sa lahat ng mga naranasan mo. Di ba? Nandun yung laging ang sasama ng iniisip mo. So, ang tanong ko sa iyo, happy ba? Healthy ba? Helpful ba? So, it is not healthy, it is not happy, it is not helpful. If you will allow all of those things, di ba? All of these things na tinatalakay po natin, na sinabi po rito, if you will allow that, na laging yan ang nasa buhay mo, bitterness, wrath, anger, clamor, evil speaking, and malice. Kung yan ang laging nasa buhay mo, ang tanong ko sa iyo, healthy ba? Happy ba? Helpful ba? Nakakatulong ba sa iyo? Ha? Umaayos ka ba? O hindi ka mapagkatulog? Apektado ka? Stress ka, 'di ba? So, nandoon ka, masasabi nating sobrang negatibo ang epekto sa buhay mo. So, hindi po maganda. Kaya hindi tinuturo po ng salita ng Diyos ito. Hindi kaya sinasabihan ni Apostol Pablo, yung mga mananampalataya sa Efeso, hindi niya kaya sinabi to para sabihin niya, pumayag na kayo, sige na, paloko na kayo, paapi na kayo, 'di ba? Sige, bayaan niyo ng gawa ng kasamaan. Hindi yun ang sinasabi ni Pablo. Ang ipinupunto ni Apostol Pablo, kung papayagan natin ang lahat ng mga bagay na ito na nasa sa buhay po natin, anong magiging epekto? Be true sa sarili po natin. Natutulungan po ba tayo? Lumalakas ba tayo? Gumaganda ba kalusugan natin? Masaya ba? So, yan ang rason kung bakit sinasabi ko po sa inyo na sa usapang pagpapatawad, very clear po ito. As I understand the Word of God, masasabi ko po that to forgive is divine. Hindi po makatao yan. Hindi po pangtao lang yan. Hindi po lalo sa diablo po yan. Ang magpatawad, makalangit, makadiyos po yan. It is divine. And it is through our nature in Christ na magagawa po natin yan. Second, it is difficult. Kahit na Kristiyano ka pa, hindi madaling magpatawad. Aminin po natin yan. Hindi madali. It takes spirituality. It takes spiritual growth for you to apply that, for you to do that. Sapagkat ang mundo po, pagka sila tinanong nyo, yung idea po nung wag kang gumanti ng masama sa masama, ay, kalokohan yan, kalokohan yan. Sapagkat pag mundo ang pinag-usapan, pagka ako sinampal niya, talagang susuntukin ko siya. Sampal lang, pero suntukan balik. Di po ba? Ganun po katindi ang tao kapag ka po pinag-usapan ng likas. Kaya nga, di ba natatandaan nyo po yung joke ko sa inyo? I remember one time, sabi ko po, kaya ayaw ng Diyos na tayo gaganti kasi pagka tayo gaganti, minsan kulang. Kasi mahina ka, hindi mo kayang gumanti ng ayon sa dapat na pagganti. May mga pagkakataon naman sa sobrang lakas mo, sobrang-sobra naman yung ganti mo. Kaya hindi nilagay ng Diyos ang bata sa ating kamay. Hindi binigay ng Diyos ang karapatan sa atin na tayo ang gumanti sa mga gumawa ng masama sa atin. In fact, it is very hard to do sapagkat sa Biblia po, ang sabi sa true spirituality, mga kapatid, ang sinasabi po, bless them that persecute you, bless and curse not. Mahirap gawin yun. Recompense to no man evil for evil. Mahirap gawin po yun. If thine enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. Mahirap pong gawin yun. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Mahirap pong gawin yun. Pero kapag ka nagkaroon ka ng tamang kaisipan, kaya itinuturo ng Diyos yun dahil hindi po ang gusto ng Diyos, api ka. Hindi dahil ang gusto ng Diyos, dihado ka. Hindi dahil ang gusto ng Diyos, mapasama ka. Kundi alam ng Diyos na hindi magiging maganda ang epekto sa iyo. And listen, sinabi ng Diyos yan sa kalagayang siya ang bahala. Kasi ang tao, pag gumanti, either kulang or sobra. Remember my joke? Minsan, ikaw lang ang sinabihan ng pangit. Diba? Sinabi sa iyo, pangit mo. Nung gumanti ka, hindi naman ang sinabi mo, pangit ka rin. Hindi eh.
Ha? Sinabihan mo siya bakit? Ha? Pangit ako pero ikaw, pangit ka. Ang kapatid mo, ang papangit. Ang nanay mo, ang pangit. Lalo na yung tatay mo, ang pangit-pangit. Buong lahi nyo, ang pangit. Isipin nyo, ikaw lang ang sinabihan ng pangit nung gumanti ka, buong lahi. Diba? So, it sounds nakakatawa, but in the reality of life, many people are like that. Na pag gumanti tayo, sobra-sobra. Kaya ang sabi ng Diyos, diba? Siya ang gaganti. So, kaya pwede pong yung kapaitan, galit, puot, yung masasamang kaisipan at pananalita, pwede po nating maiwasan yan, believing na may Diyos na makatarungan. Ha? At ang gusto kong sabihin sa inyo, kaya pinapaalis po sa atin yan, hindi dahil okay lang sa Diyos na inapi ka, hindi. Alam lang ng Diyos na lalo ka lang maaapektuhan pag pinayagan mong nandirian sa puso mo yan. Maging totoo po tayo, mga kapatid. Hindi ba? Hindi ba ganun talaga nangyayari sa atin? Yung bang makita ko pa lang ang itsura niya. Nandoon ka na ba sa level na yon? Ha? Nakikinig po tayo? Nandoon ka na ba sa level na yon? Na sa taong nakagawa ng masama sa iyo, kung magpapakatotoo ka, naku, marinig mo lang ang pangalan. Ha? Weeping and gnashing of teeth ang dating mo. Para kang... pangalan pa lang yun, ha? Nakita mo pa mukha. Naku po! Diba? Ang tanong, masaya ba yung buhay pag ganon? Kaya ito na yung araw, ito na yung oras. Mga kapatid, Independence Day, araw ng kalayaan na ngayon. Palayain mo na ang sarili mo sa lahat ng bitterness, wrath, anger, clamor, evil speaking, and malice. Lahat ng yan, wala kang ititira. By the way, it is good to consider yung pong sinabi mismo, let all. Huwag na tayong magtira. Ginamit ko illustration dito, yung pong kay King Saul, na pinalipol ang lahat, walang ititira. May itinira. Ayun, nagalit ang Panginoon. Di po ba? Hindi po natuwa ang Panginoon kay King Saul. May consequence. O ganun din. Kung ang utos ng Diyos, let all, bitterness, wrath, yung sakop ng all dito, itong lahat ng ito, let all bitterness, lahat ng kapaitan, lahat ng kapuutan, lahat ng pagkagalit, lahat ng mga masasamang pananalita, lahat ng masamang kaisipan, lahat, isuko po yan. Bakit? Masaya po yun. Ang taong masaya, yung taong hindi nabubuhay, dito po sa sinasabi ng 31. Ang taong masaya, hindi po yung taong masama ang loob, galit, may kapaitan. So kaya, let us now practice and apply forgiveness. Be forgiving. It is divine, it is difficult, and it is delightful. Ang saya-saya kapag ka hindi ka nabuhay dyan. Wow, sarap, di ba? Ang sarap ng tinatalakay natin. Ang kasarapan po nito, hindi magaan to, hindi madali ito. Ngayon, pag nag-uusap tayo, parang, alam nyo po yun, it is very easy to say, di ba? Ang daling sabihin po niyan. Ewan ko po, pero sa akin personally, I can say, ang saya po ng buhay ko, hindi ko po pinapayagang daigin ako ng galit at puot sa aking buhay. Huwag niyong sabihin walang gumawa po ng hindi maganda sa akin. Huwag niyo pong sabihin hindi ako nakaranas na pinag-isipan ako ng masama. Huwag niyo pong sabihin kaya ako nagsasalita kasi hindi ko naranasan yung naranasan niyo. Baka kung magtutuklasan tayo, mas matindi pa po yung naranasan ko sa naranasan niyo. Pero hindi ito naranasan ba o hindi naranasan ng iba? Ang issue dito, ito ang tinuturo ng Diyos for us to be forgiving. Hindi ituturo ng Diyos to kundi maganda. Hindi po ituturo ng Diyos ito kundi makakatulong. Hindi po ituturo ng Diyos ito kung hindi makakabuti. So kaya for me, ano man ang tumatakbo sa isip mo, you better listen to the Word of God because I believe it is very helpful for you to apply this because if you will just be true sa sarili mo, makikita mo na hindi naman talaga masaya kapag ka ang pinapabayaan mo sa buhay mo. Yung mga kapaitan, sama ng loob, hinanakit, hinagpis, hindi po ba? Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Mga kapatid, yan po ang mensahe ng salita ng Diyos. Hindi po ba ang tinatalakay natin, the blessing of being forgiving? Ano po ang lumalabas na blessing? Una, yung assurance from the Lord.
Di ba? Pagka tayo po ay naging mapagpatawad, meron pong assurance na ibinigay sa atin ng salita ng Diyos. In fact, sa prayer po natin, ang liwa-liwanag po eh. Kaya tinuturuan na pagka nag-pray daw tayo, matuto tayong magpatawad sa mga nagkakasala sa atin sapagkat tayo'y pinatawad rin ng Panginoon. Di po ba? And if you will study the Word of God, God is sometimes using parables to teach a very important lesson about forgiveness. Naalala ko po yung alipin, di ba? Na yung pong kapwa niya alipin, meron pong utang sa kanya. And then, nung pong siya na may utang sa kanyang Panginoon, sa kanyang amo, nung hindi po siya makabayad, pinatawad po siya. Pero siya, ang ginawa niya, yung may utang sa kanya, sinakal niya hanggang mamatay. Yun po. Meron pong message na ipinapakita sa atin. Sometimes, ganun po tayo. Iniisip ko, kung ikaw ay hahatol at hindi magpapatawad sa mga taong nagkasala sa iyo, kung ganyan kaya ang magiging sistema ng Diyos na hindi magpapatawad, kamusta kaya tayo? Makakatayo ba tayo sa harapan ng Panginoon? So we experience God's forgiveness in our life, and God has all the rights na ituro po sa atin na magpatawad po tayo. Mga kapatid, yung assurance na patatawarin din po tayo pag natuto tayong magpatawad. Kasi paano raw tayo patatawarin ng Panginoon kung tayo mismo hindi marunong magpatawad? Isipin niyo nga pong mabuti ito. Ang Diyos banal. Ang Diyos kailanman walang kasalanan. Ang Diyos kailanman hindi magkakasala. Ang Diyos hindi nagkakamali. Diba? Pero ang tao po na nagkasala at nagkamali sa Kanya, sa kabila ng perpekto siya at banal na Diyos siya, nagpapatawad po siya. Samantalang tayo po, makasalanan tayo, pumapalpak din po tayo, nakapagsasalita rin po tayo na hindi maganda, nakakagawa din po tayo na hindi maganda sa kapwa natin. Tapos tayo pang hindi matututong magpatawad. Siguro po kung merong hindi dapat magpatawad, yung hindi nagkakamali. Kung merong dapat hindi pwedeng hindi magpatawad, yung banal at walang pagkakataong magkakasala, Diyos po yun. Pero sa kabila po ng ang Diyos ay holy and perfect, mga kapatid, pinatawad po niya tayo. Kaya the assurance of forgiveness, mga kapatid, sinabi po ng Diyos sa kanyang salita kung matututo tayong magpatawad. Kaya kung ikaw ay unforgiving, ay, ewan ko po kung na-enjoy nyo po yung pagpapatawad ng Panginoon sa ating buhay. Okay? Ikalawa po, yung advantage or advantages. Sinabi ko po sa inyo kanina, pagka po pinag-usapan ang pagpapatawad, ang blessing po nito, gagaan ang kalooban mo. Papanatag ang isip mo. Mapapahinga ang isip mo. Di po ba? Yun po ang advantage niyan. Pagka naging forgiving tayo, gagawa po yan, maging health natin, magiging maayos. Tama po ba po? Kahit po sa psychology, kahit po doon sa pag-aaral, sinasabi po kung gaano kalaki ang nagiging epekto sa health natin ng stress. Yung pong galit, kung ano po ang epekto po nito sa ating mga buhay. Kaya para sa akin po, hindi naman ibig sabihin pinatawad natin sila, okay na sila eh. 'Di ba? Kundi pinasa Diyos natin because we believe God knows kung ano ang dapat. God knows kung ano ang kanyang gagawin doon sa mga tao po na nagkasala sa atin. 'Di ba? So, yun ang blessing niyan. Yung pong assurance na binibigay sa atin, yung advantage po sa atin mismo. Di po ba? Pagka forgiving tayo, pagka nagpapatawad tayo, magaan sa kalooban. Kasi ikaw din ang may bit-bit eh. Ikaw din ang hindi makatulog, ikaw din ang hindi makakain, ikaw din yung parang hindi masaya pagka nahandyan sa mundo natin yung mga ganyang klase ng tao. Di po ba? So, hayaan po natin na yung gumawa ng mali, sila mahirapan. 'Di ba? Sila dapat yung apektado. Ikaw na tama, ikaw na nasa maayos, hindi ikaw ang dapat apektado, hindi ikaw ang dapat masira ang kalusugan, hindi dapat ikaw ang maging malungkot at aburido ang buhay. Kung ikaw ay tama at ikaw ay nasa kalooban ng Diyos at ikaw ang ginagawa ng masama at mali, mas mapalad ka sapagkat ikaw ay sasamahan ng Panginoon. 'Di ba? Kasama mo ang Panginoon. So, napakahalaga po nun. And then, for me, achievement. Yes, the assurance, advantages, and achievements.
Very, ano yan eh, parang, alam mo yun, yung fulfillment, accomplishment, what an achievement kapag ka natuto tayo magpatawad. Very challenging po kasi mga kapatid. Very challenging. Napaka-challenging po. Kaya kapag ka tiningnan nyo po yung outline ko, di ba? Una, to forgive is divine. Christ-likeness. Di ba? Yung mensahe natin. Si Kristo po nagpatawad. Ang ating Panginoon nagpatawad. And please consider na ang pagpapatawad po niya nahandoon sa kasagsagan na ginagawan po siya ng masama. Father, forgive them, for they know not what they do. Nandoon pa sa akto na ginagawan siya ng masama. Sa atin po, tapos na ang lahat. Ang tagal na ng panahon nakalipas, nahandyan pa rin po yan. Wala pa rin po yung pagpapatawad. So, dahil sa ito po'y divine, di ba? Christ-likeness, ang pinag-usapan po natin doon. Difficult, challenging. Di ba? Very challenging po, mga kapatid. Pagka po pinag-usapan po natin yung pong pagpapatawad dahil mahirap ito, challenging po yan. That is why isinama ko po sa blessing of being forgiving yung achievement. 'Di ba? Para sa akin po, talagang achievement yun na nakapagpatawad po tayo. Matinding achievement po yan. Very hard to achieve yung bang pagpapatawad pag natutunan mo magpatawad. Marami po, mga magkakapatid, pag nagkasamaan ng loob. Kaya, nung Sunday po, kasama ko po si Sister Lina. Nagpatotoo po siya doon sa aking speaking engagement. Doon po sa naging celebration po ng birthday po ni Pastor Joe Prodentino. And you know what? Diba? Sa testimony po ni Ate Lina, one thing na pinasasalamatan niya sa Panginoon, sa matagal na panahon, ay grabe po. And I believe medyo naka-apekto na rin po sa health niya yan. Pero tingnan niyo po, dahil natutunan po niyang isuko sa Diyos ang lahat, naku, ang saya-saya po nila. Ang ganda po ng relasyon po nila. Kasi na-witnessan ko po eh. Dahil sa akin po siya humingi ng advice, mga minamahal. It means to say na talagang pagka in-apply mo yung totoong pagpapatawad, ikaw mismo magiging masaya. Kung madali po ba yan, hihintayin po niya ang almost a year na nandyan at bitbit niya sa puso niya yan? Pero nung na-i-apply po niya, what an achievement. So kaya for me, di ba, to forgive is divine, so the issue is Christ-likeness. Be like Christ. Pangalawa po, to forgive is difficult, so ang akin pong sentro, it is challenging. Di ba? Challenging. Nakakahamon. And then, pangatlo po, binigyang pansin po natin, delightful, meaning consoling and comforting. Amen? So, it is about consolation. Comfort, mga kapatid. Napakasarap sa damdamin kapag ka natuto tayong magpatawad. So, ang message na ito, in reality, sa naging buhay ko po, siyempre ako, nakakagawa rin po ako ng hindi maganda. Maaaring nakapagsasalita po ako na nakakaapekto sa iba. Pero alam niyo po, basta sa puso ko, sa isip ko, tinatak ko na Panginoon, sinabi mo po ito eh. Kahit na ano ang pag-iisipin sa akin. 'Di ba? May gagawa ng usap sa iyo, may mga magsasalita ng masasakit sa iyo, may mga titirada sa iyo ng talikuran, pero malalaman mo, merong mga tao po talaga na, alam niyo po 'yun, yung ang gugustuhin, sirain ka. Mga kapatid, just be forgiving. And I believe ang Diyos ang tatayo para sa iyo. To forgive is divine. To forgive is difficult. To forgive is delightful. Masaya. So, ang blessing po nito, yung assurance from the Lord, yung advantages, at yung pong achievements. Achievement, mga minamahal. Kaya, kamusta po tayo? I hope may natutunan po tayo sa message po natin. Umaasa po ako na yung mga bigat na sa inyo, ito na yung pagkakataon. Mag-unload na tayo. Atin na pong isuko sa Panginoon. Hindi po masaya, lalo na kung matagal na po yan. Napatunayan mo na sa tagal ng panahon, hindi ka rin naman naging masaya Sa matagal na panahon, hindi rin naman nakatulong sa iyo. At sa matagal na panahon, pati kalusugan mo naapektuhan.
Why not surrender yourself completely to God tonight and ask God, Lord, help me na ma-enjoy ko ang blessing ng maging mapagpatawad. Anyways, pinatawad mo ko, Panginoon, kaya marapat lang na matuto rin akong magpatawad. Ako rin naman ang magbebenepisyo pagka nagpatawad ako. Ako ang magagaangan ng kalooban. Ako yung papanatag ang kaisipan. Ako rin naman yung matutulog ng maayos. So kaya, Panginoon, tulungan mo ako na maging mapagpatawad ako. I hope and I pray na na-bless po tayo ngayong gabi. Again, the blessing of being forgiving. Yung assurance na patatawarin tayo ng Panginoon. Yung advantage na tayo mismo magiging maayos. Achievement sapagkat hindi madali. Kaya grabe po yung feelings kapag ka nagawa po nating magpatawad. Okay? Sa usapan ng pagpapatawad, ang pinag-uusapan natin, hindi yung nakagawa ng mabuti sa atin, hindi po yung gumagawa ng pabor sa atin, hindi po yung okay na okay sa atin. Sa usapan ng pagpapatawad, talagang yung mga nakagawa ng hindi po maayos at tama sa atin. Ang pagpapatawad po ay ang lubusang pagtitiwala na may Diyos na nakakakita ng lahat at alam ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin at sapat ito sa atin para panatagin natin ang ating puso at ipaubaya sa Diyos ang lahat ng bagay. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa muling pagpapala ng iyong banal na salita. Lord, napakabuti mo po sa amin sapagkat alam mo na kami rin po ang nahihirapan. Alam mo po na kami rin ang maaapektuhan. Kaya tama lang, naway naliwanagan po ang bawat isa. Kaya kung meron man po na sa pagkakataong ito nakikinig, na sa matagal na panahon na pinahihirapan na po ang kanyang kalooban ng lahat ng nakatanim na kapaitan, puot, galit, kaisipang hindi tama, nawa ang gabing ito ay naging malaking tulong upang sa pagsasalo-salong ito maliwanagan po at magabayan po ang bawat isa sa amin. Nawa, ikaw po ang siyang magbigay sa amin ng biyaya para mai-apply po namin ang hindi madaling hamong ito, dakilang Diyos. We praise you, O Lord, and we thank you for everything. Nawa, maging masaya ang buhay po namin sa iyo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so muli po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sapagkat actually po, ang bala ko po talaga buong week na ito, leave muna po ako. Pero malakas ang conviction. Kanina po, dahil nakakita ako ng pagkakataon, ako ang mag-share ngayong gabing ito. At salamat po sa pakikisama niyo po sa inyong lingkod. Ito pong muli, si FDB, Evangelist Fernando de Vega, na ang commitment po is to preach nothing but the word and to please no one but the Lord. Ang tibok ng puso, makapagbigay ng pahayag ng salita ng Diyos sa bawat isa sa atin. Mahal ko po kayo sa Panginoon, naway patuloy niyo pong suportahan ang ministeryong ito. Ito po ang Feasting on the Divine Verses online ministry. Ingat po kayong lahat. God bless you. To God be the glory.